Huwag maging isang inosenteng Kristiyano. Nagbabala ang Biblia tungkol sa mga bulang propeta sa loob ng iglesia. Ang nakapanganib sa mga bulang propeta ay hindi sila nasa labas ng iglesia na nagtangkang makaimpluwensya, kundi nasa loob mismo. Sila ay nakikihalo, madalas na hindi napapansin, at gumagawa mula sa loob. Hindi lahat ng tinatawag na pastor ay tunay o talagang tinawag ng Diyos. Maging si Judas ay disipulo na lumakad kasama ni Jesus, kumain kasama ng iba pang disipulo, at mistulang katulad lang ng lahat. Wala ni isa sa kanila ang may ideya kung gaano kalaki ang pagtataksil niya. Nang sabihin ni Jesus sa mga disipulo sa huling hapunan, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, wala agad nakaalam na si Judas iyon. Malinaw ito sa kanilang naging tugon, ako ba, Panginoon? Sinuri ng bawat isa ang kanilang sarili, hindi tiyak kung sino ang tinutukoy ni Jesus. Si Judas ay nakihalo ng lubusan kaya hindi siya lumitaw na isang taksil. Sa parehong paraan, totoo ang mga bulang propeta, at sila ay nasa loob mismo ng iglesia. Binalaan mismo ni Jesus na sila ay mga asong gubat na nakadamit tupa. Mukha silang tama, marunong magsalita, at mapagkakatiwalaan. Ngunit huwag maging inosente. Subukan ang lahat ayon sa salita ng Diyos at maging mapagpuna. Ang panganib ay hindi lamang mula sa mundo, madalas ay mas malapit pa kaysa iniisip natin. Huwag maging inosenteng Kristiyano. Isa sa pinakanakababahalang kalakaran ngayon ay ang pagdami ng mga taong palaging nagsasabing, sinabi sa akin ng Diyos, o ipinahayag sa akin ng Diyos. Tila pumasok na tayo sa panahon na ang mga katagang ito ay ginagamit ng walang pag-iingat, na para bang nakikipag-usap ang Diyos sa ilang tao 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon. Linawin ko ito, ang mensaheng ito ay hindi laban sa paminsan-minsang pagkilos o pagpukaw ng banal na espiritu, kundi sa mga taong ginawang personal na catchphrase, ang sinabi sa akin ng Diyos, upang ipatibay ang sarili nilang mga iniisip, opinyon, at kuro-kuro. Kung paniniwalaan mo sila, mas marami pa raw silang narinig mula sa Diyos kaysa kina Moises, Elias, Isaias, o Pablo, mga lalaki at babaeng ginamit ng Diyos upang ihayag ang kanyang salita. Para bang nais nilang paniwalaan natin na sila ay nakatatanggap ng walang humpay na pahayag mula sa Diyos. Ngunit heto ang panganib, kapag sinabi ng isang tao ang, sinabi sa akin ng Diyos, ikinakabit nila ang banal na awtoridad sa kanilang mga salita. Pag-isipan mo ito, kung totoong sinabi ng Diyos, ang pagdududa dito ay tila pagdududa na rin sa Diyos mismo. At dito nagmumula ang panganib. Kapag ginamit ng mga tao ang, sinabi sa akin ng Diyos, para ipagtanggol ang kanilang pansariling ideya o opinyon, itinataas nila ang kanilang mga salita sa parehong antas ng Biblia. Ito ay espiritual na manipulasyon. Ito ay mali sa napakaraming aspeto. Pinatitigil nito ang pagtutol at pinapatay ang mapanuring pag-iisip. Binalaan tayo mismo ng kasulatan tungkol dito sa Jeremias Kapitulo 23 versikulo 16 kung saan sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa madaling salita, ang mga taong ito ay nagsasalita mula sa kanilang imahinasyon, damdamin, kay-abangan, at pansariling kagustuhan, hindi mula sa bibig ng Diyos. Nauunawaan mo ba kung gaano kabigat ito? Kapag may taong nagsasabing may banal na pahayag siya ngunit sariling ideya lang ang ibinabahagi, maling paglalarawan iyon sa Diyos. At hindi siya magpapabiro. Huwag kang magsinungaling o magsalita ng kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon. Hindi siya magpapabiro. Huwag mong ipakita ang sariling opinyon na parang ito ay mula sa Diyos. Hindi siya magpapabiro. Kung nais mong marinig ang Diyos, buksan mo ang iyong Biblia at basahin ito. Ang Biblia ang salita ng Diyos para sa atin. Ito ay buhay, makapangyarihan, at sapat. Sinasabi ng Hebreo Kapitulo 4 versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalim kaysa alinmang tibak na may 2 talam. Ito'y tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at mga utak sa buto, kaya nitong hatulan ang mga pag-iisip at layunin ng puso. Ang salita ng Diyos, hindi ang ating sariling damdamin o kaisipan, ang may awtoridad upang hatulan kung alin ang totoo at alin ang hindi. Subalit maraming tao ang lumalampas sa Biblia at pinipiling sundan ang tinatawag nilang pahayag dahil ang Biblia ay may hinihingi sa atin. Ang Biblia ay humihingi ng pagpapasakop. Tinatawag tayo nito sa kabanalan, pagsisisi, pagpapakumbaba, at pananagutan. Ngunit ang mga pansariling pahayag ay walang hinihingi. Pinapayagan ng mga bulang propeta na mailabas ng tao ang kanilang sariling ideya at mapatutuhanan ang kanilang sariling pagnanasa at opinyon ng walang sinumang nagtatanong. Kaya naman dapat tayong mag-ingat ng husto. Hindi mapagkakatiwalaan ang kaisipan ng tao.
Paalala ng Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 9, Mandaraya ang puso higit sa lahat, at lubhang masasama, sinong makakaunawa nito? Ang ating puso, damdamin, at emosyon ay maaaring manlinlang sa atin. Naranasan mo na bang maging sobrang sigurado sa isang bagay, ngunit sa huli ay napagtanto mong mali ka pala? Iyan ang likas na katangian ng isip ng tao, limitado, madaling magkamali. At gayunman, ang mga bulang propeta ngayon ay walang sawang nagsasabi ng, sinabi sa akin ng Diyos, na para bang ang kanilang puso at isipan ay hindi kayang malinlang. Narinig ko na ang mga kwento ng mga taong nagsasabing, sinabi ng Diyos sa akin na pakasalan ko ang taong ito, ngunit nauwi lamang sa pagkawasak ang kanilang kasal. Ang iba naman ay nagsasabing, ipinahayag sa akin ng Diyos ang pagkakataong ito, ngunit bumagsak at nabigo. Mali ba ang Diyos? Siyempre hindi. Ang totoo, pinalaki lamang ng individual ang sariling pagnanasa at itinuring itong utos mula sa Diyos. Ganito ang nangyayari kapag pinaghalo natin ang sariling iniisip sa tinig ng Diyos, nililinlang natin ang ating sarili at nililinlang natin ang iba. At pananagutin tayo ng Diyos doon. Hayaan kitang mag-isip, ano ang mangyayari kung may isang tao na paulit-ulit na nagsasabing, sinabi sa akin ng Diyos, ngunit hindi ito natutupad. Hindi ba't nagdudulot ito ng kalituhan? At sino ba ang may akda ng kalituhan? Hindi iyon ang Diyos. Sinasabi ng unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kapag maling inilalarawan ng mga tao ang Diyos, hindi sila nagdadala ng liwanag o kapayapaan, kundi hati, pagdududa, at huwad na pag-asa. Kaya malinaw ang utos ng salita ng Diyos, subukan ang lahat. Sabi sa unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukan ninyo kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bulang propeta ang kumalat sa sanlibutan. Ito ay utos para sa bawat mananampalataya. Hindi tayo tinawag na tanggapin ng bulag ang sinumang nagsasabing siya ay nagsasalita para sa Diyos. Sa halip, tayo ay tinawag na maging mapagpuna. Subukan ang kanilang salita. Ihambing ang kanilang sinasabi sa kasulatan. Kung hindi ito umaayon sa Biblia, hindi ito mula sa Diyos. Narito ang payak na katotohanan, ang Diyos ay pangunahing nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapat na ang Biblia. Kung gusto mo ng direksyon sa iyong buhay, dumulog ka sa kasulatan. Kung nalilito ka, dumulog ka sa kasulatan. Kung hindi mo alam ang susunod mong gagawin, buksan mo ang Biblia at hanapin ang karunungan ng Diyos. Sabi sa Awit Kapitulo 119 Versikulo 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ang ating ilaw. Hinding-hindi niya tayo ililigaw. Ngunit ang mga bulang propeta ngayon ay inihihiwalay ang tao mula sa Biblia at dinadala sila sa kanilang sarili. Ipinapakita nila na mayroon silang espesyal na ugnayan sa Diyos, isang espiritual na kataasan na hindi maaaring questionin. Ngunit heto ang mangyayari kapag sumunod ka sa ganitong tao, titigil kang umasa sa salita ng Diyos, hindi mo nasusubukan ang kanilang sinasabi, at unti-unti mong ilalagay ang tiwala mo sa tao imbes na sa Diyos. At bago mo pa man namamalayan, inilalayo ka na nila sa katotohanan ng Biblia. Ito ang dahilan kung bakit nagbabala si Jesus laban sa mga bulang propeta. Sabi niya sa Mateo Kapitulo 7 Versikulo 15, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mga asong gubat na mapaniil. Sa panlabas, maaari silang magmukhang espiritual, maaari nilang gamitin ang tamang mga salita, maaari pa nga silang magmukhang nagmamalasakit sa iyo, ngunit sa kalooban, sila ay mapanganib. Dinadala nila ang mga tao sa kalituhan at huwad na pag-asa. At ngayon, ang pangunahing uri ng bulang propeta sa 2025 ay ang mga taong madalas at walang takot na nagsasabing, sinabi sa akin ng Diyos, o, ipinahayag sa akin ng Diyos, na para bang nakikipag-usap ang Diyos sa kanila ng tuloy-tuloy, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon. Ang pangalawa at pangatlong uri ay yaong mga naninindigang sila raw ay palaging nakatatanggap ng mga panaginip at pangitain araw-araw. Sa panahon natin ngayon, dumarami ang mga taong nagsasabing nakatanggap sila ng panaginip mula sa Diyos, mga panaginip na may espesyal na tagubilin para sa kanilang sarili o para sa iba. Kaya tuwing may maririnig tayong nagsasabing, nagkaroon ako ng panaginip mula sa Diyos, kailangan tayong mag-ingat. Totoo ito, sapagkat ang mga panaginip ay maaaring sariling gawa lamang ng isip o kaya'y mula pa sa panlilinlang ni Satanas. Sabi sa Jeremias Kapitulo 23 Versikulo 25 hanggang 28, narinig ko ang sinasabi ng mga propetang nagsisinungaling sa aking pangalan. Sabi nila, nanaginip ako. Nanaginip ako.
Hanggang kailan ito mananatili sa puso ng mga bulang propeta? Ang mga propetang iyon ay nagsasalita ng mga katha ng kanilang sariling isipan. Akala nila, sa pamamagitan ng mga panaginip na sinasabi nila sa isa't isa ay makakalimutan ng aking bayan ang aking pangalan, gaya ng kanilang mga ninuno na nakalimot sa aking pangalan dahil sa pagsamba kay Baal. Ang propetang may panaginip ay magsabi ng kanyang panaginip, ngunit ang may aking salita ay magsalita nito ng tapat. Sapagkat anong kaugnayan ng dayami sa trigo? Sabi ng Panginoon. Marami na akong nakita na nagsasabing ang kanilang unang pagkamausisa tungkol kay Kristo at sa Biblia ay nagsimula sa isang panaginip, ngunit ang salita ng Diyos ang siyang tunay na nagdala sa kanila sa tagapagligtas. Karaniwan ko itong nakikita sa mga taong dating malalim sa ibang relihiyon, na unang nagkaroon ng interes kay Kristo matapos ang isang panaginip o kakaibang karanasan. Ngunit ang karaniwang tema sa mga sitwasyong ito ay sa huli, dinala sila ng mga karanasang iyon sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ang siyang nagbukas ng kanilang mata na si Jesus ang Panginoon at Hari. Ang Diyos ay makapangyarihan at maaaring gumamit ng mga panaginip upang isakatuparan ang kanyang layunin kung wala ng ibang paraan. Subalit ang kanyang karaniwang paraan ng pakikipag-usap ay sa pamamagitan ng Espiritu na nagtuturo ng salita ng Diyos. Bilang katawan ni Kristo, dapat tayong mag-ingat kapag nakikinig sa mga taong nagsasabing, nagkaroon ako ng pangitain o panaginip mula sa Diyos, lalo na kung ang mga ito ay naglalaman ng mga bagay na wala sa Biblia. Muli, binigyan tayo ng babala sa Jeremias Kapitulo 23 versikulo 25 hanggang 28 tungkol sa mga huwad na propetang nagsasalita ng sariling imahinasyon at delusyon ng kanilang isipan. Nais kong linawin, ang Diyos ay makapangyarihan, at hindi natin siya dapat ilagay sa isang kahon, na sasabihing, pwede itong gawin ng Diyos, at ito hindi. Hindi iyan ang ating lugar upang magtakda. Ngunit tungkulin nating maging mapanuri at subukan ang Espiritu sa likod ng bawat mensahe. Ang pinakamahalagang dapat mong malaman ay ito, lahat ng kailangan mo ay nasa salita ng Diyos. Nasa Biblia ang lahat ng dapat mong malaman. Ang Biblia ang pinakamataas nating batayan. Ito ang ating angkla at ugat. Ito ang ating gabay. Higit sa lahat, dapat tayong bumalik sa Biblia. Kailangang subukan natin ang bawat espiritu, dahil sinasabi ng Biblia na ang espiritu ng Antikristo ay kumalat na sa sanlibutan. Tandaan, ang Biblia ay isang aklat na espiritual, at ang nag-iisang persona na nagpapakilala sa isang anak ng Diyos sa espiritual na katotohanan ay ang banal na espiritu. Siya lamang. Sabi ng Biblia sa Juan Kapitulo 14 versikulo 26, ngunit ang patnubay, ang banal na espiritu na isusyugo ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahang maunawaan ang Biblia. At napakahalaga nito pagdating sa pagsusuri ng mga espiritu, sapagkat anumang espiritu na kumokontra sa salita ng Diyos ay hindi mula sa Diyos. Kahit ito pa ay magpakita bilang pinakamagandang anghel, o isang tao, lalaki man o babae, na nakatayo sa pulpito, kung ang kanyang sinasabi ay lumilihis sa salita ng aklat na ito, hindi iyon mula sa Diyos. Sinasabi ng Biblia ng napakalinaw sa Galatia Kapitulo 1 versikulo 8 hanggang 9. Ngunit kung kami man o isang anghel mula sa langit ang mang-aral sa inyo ng ibang ebanghelyo bukod sa aming ipinang-aral na sa inyo, ay sampain siya. Gaya ng aming sinabi noong una, ay sinasabi ko ulit ngayon, kung ang sinuman ay mang-aral ng ibang ebanghelyo bukod sa tinanggap ninyo, ay sumpain siya. Nagbabala ang Biblia na huwag kailanman magtiwala sa isang anghel na mangangaral ng ibang ebanghelyo maliban sa ipinang-aral na. Alam mo ba na may mga relihiyon mismo na nagsimula sa pamamagitan ng isang tao na nagsabing siya ay dinalaw ng isang anghel? At ang mga anghel na ito raw ay nagdala sa kanila ng banal na pahayag at nagturo ng ibang ebanghelyo. Naniniwala ako na ang mga ganitong karanasan ay maaaring pumasok sa isa sa tatlong kategorya. Isa, tulad ng sinabi ni Propetang Jeremias, ang mga panaginip at pangitain ay mga ilusyon lamang ng sariling isip. Dalawa, ganap na kasinungalingan gawa-gawa lang ng tao. Tatlo, maaaring totoong pangitain ngunit mula sa isang anghel na hindi galing sa Diyos. Linawin ko, matibay ang paniniwala ko na maaari pa ring makakita at makasalamuha ang mga tao ng mga anghel ngayon. Totoo ito at ayon sa kasulatan. Sabi sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 2, huwag ninyong kaligtaan ang pagiging mapagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, sapagkat sa paggawa nito, ang iba'y walang malay na nakapagpatuloy ng mga anghel. Sa aklat ng pahayag, makikita rin na lilito ang mga anghel sa kalangitan ng lupa, pahayag Kapitulo 14 versikulo 6 hanggang 13. Totoo ang mga anghel at may mahalagang bahagi sila sa buhay ng mga anak ng Diyos.
Sabi sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod, na sinugo upang maglingkod para sa kapakanan ng mga tatanggap ng kaligtasan? Gayunman, ang isang anghel mula sa Diyos ay hindi hihingi ng pagsamba o mangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya kung marinig mo ang mga taong nagsasabing, nagkaroon ako ng ganitong pangitain, ganitong panaginip, mag-ingat ka. Huwag basta tanggapin ang lahat ng iyon. Maaaring sariling imahinasyon lamang iyon o kaya'y inspirasyon mula sa dyablo mismo. Sabi sa 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 14, at hindi ka takataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Ito ang pinakamakapangyarihang sandata ng dyablo, panlilinlang. Kaya muling paalala ng unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukan ninyo kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bulang propeta ang kumalat sa sanlibutan. Yung huling bahagi ng iyong teksto tungkol kay Solange Knowles at ang kanyang Instagram posts na may mga imahe ng kandila, altar, insenso, at mga oresya, Yoruba religion, gusto mo ba rin isalin iyon sa Tagalog, o mas nais mong iwanan ito bilang modern-day illustration sa English para magbigay ng konteksto sa sermon? Kumikislap ang mga kandila, mangkok ng likidong kumikinang sa mahinang ilaw, mga kristal na baso na sumasalamin sa sinag ng araw. May mabigat na espiritual na tono, sinasadya man o hindi. May mga tagahanga na na-inspire, may mga naguluhan, at marami ang nabahala. Dahil dito, sumabog ang internet sa mga maiinit na opinyon, TikTok videos, YouTube shorts, at mga comment threads. Mabilis ding kumalat ang mga headlines, Solange Knowles, inakusahan ng pagsasagawa ng voodoo. Kapatid ba ni Beyonce ay isang mangkukulam? Nakakatakot na larawan na ibinahagi ni Solange, ikinabahala ng mga fans. Ngunit totoo ba ang lahat ng ito? Linawin natin agad, walang kumpirmasyon mula kay Solange na siya ay kasali sa witchcraft, voodoo, o alinmang anyo ng okulto. Sa katunayan, hindi siya nagsalita o nagbigay tugon tungkol sa mga haka-haka. Gayunpaman, sa mata ko bilang isang mananampalataya, ang imahe ay malinaw na parang isang dambana na may kinalaman sa witchcraft at voodoo. Gaya ng kasabihan, kung ito'y mukhang pato, lumalangoy na parang pato, at tumitilaok na parang pato, malamang pato nga ito. Ang larawan ay talagang kahawig ng isang altar para sa mga gawaing kadiliman na mahigpit na ipinagbabawal sa Biblia. Ang katotohanan, ang ipinakita ni Solange ay kahalintulad ng mga elemento na makikita sa iba't ibang Afro-diasporic religions, Yoruba, Santeria, Candomblé, at Vodou. Sa kanluran, mas kilala ang mga ito bilang voodoo. Ngunit malinaw ang salita ng Diyos, wala pong neutral na teritoryo pagdating sa espiritual na kapangyarihan. Totoo ang supernatural na mundo, pero ito'y alinman sa Diyos o hindi. Walang gitnang daan. Ang ipinakita ni Solange, ano man ang kanyang intensyon, ay nakahanay sa mga sistema na tumatawag sa mga espiritu maliban sa banal na espiritu. Mga sistemang sangkot sa mga Diyos-Diyosan, espiritu ng mga ninuno, at mga ritual na laban sa tunay na pagsamba ayon sa Biblia. Oo, hindi niya direktang kinumpirma na iyon ay voodoo, ngunit hindi niya rin ito itinanggi. At kapag ang isang taong may malaking impluensya tulad niya ay nagpo-post ng mga imahe na kahawig ng mga altar, Diyos-Diyosan, at mga orasayon, may epekto ito, lalo na sa mga kabataang tagahanga at sa mga taong mausisa sa espiritual. Kaya naman nag-ingay ang social media, dahil nakilala nila kung ano iyon. Hindi tayo narito upang husgahan si Solange bilang tao, kundi upang ilantad ang espiritual na panlilinlang. Sabi ng Biblia sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukan ninyo ang mga espiritu kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bulang propeta ang lumabas sa sanlibutan. Ang nakita sa Instagram ni Solange ay hindi maaaring tawagin na simpleng malikhaing pagpapahayag. Ito ay espiritual, at ito ay hindi mula sa Diyos. Nakakasindak ang paalala ng Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 10 hanggang 12, huwag hayaang may matagpuan sa inyo na nag-aalay ng kanyang anak na lalaki o babae sa apoy, nang huhula, mangkukulam, nang uukol, mangkukulam, o nagsasagawa ng mahika. Sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Hindi ito mga sinaunang pamahiin lamang, ito'y tunay na panganib. Tandaan din natin, si Satanas ay nagpapanggap bilang anghel ng liwanag. Hindi lahat ng mukhang espiritual ay banal. Sa katunayan, sa mga huling araw ay lalong lalaganap ang panlilinlang. Sabi ng unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1, ang espiritu ay maliwanag na nagsasabi na sa mga huling panahon, ang ilan ay tatalikod sa pananampalataya at susunod sa mapanlinlang na espiritu at sa mga aral ng mga demonyo.
Ang nangyari sa Instagram ni Solange ay isang babala, hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa direksyon ng ating kultura. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang espiritual na kadiliman ay ipinapackage bilang empowerment, kung saan ang Voodoo ay tinatawag na ancestral healing, at ang paggawa ng mga orasayon ay itinuturing na self-care. Ngunit lahat ng ito ay mga patibong. Bilang mga Kristiyano, hindi natin kayang manahimik. Sabi sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 11, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay inyong ilantad ang mga ito. Iyan ang layunin ng mensaheng ito, hindi upang atakihin si Solange, kundi upang ibunyag ang katotohanan ng espiritual na digmaan. Sabi ng Biblia sa Hosea 4:6, ang aking bayan ay nalilipol dahil sa kakulangan ng kaalaman. At sa panahon ngayon, napakaraming mananampalataya ang hindi alam ang pag-usbong ng mga ganyang gawain sa ating kultura. Iniisip natin na ito'y simpleng sining lang. Iniisip natin na ito'y kultura lang. Ngunit higit pa doon, ito'y espiritual at ito'y mapanganib. Kailangan nating turuan ang ating mga anak, disiplinahin ang ating kabataan, at balon ang ating mga iglesia. Sapagkat ang social media ay naging bagong pulpito ng panlilinlang. Isang post lang ay maaaring makaapekto sa milyon-milyon. Isang video lang ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa espiritual na kalituhan. At kung hindi natin sasabihin ang katotohanan, sino ang magsasabi? Huwag din nating kalimutan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Maging yaong mga nasangkot sa espiritual na kadiliman ay maaaring maligtas. Walang sino mang lampas sa abot ng biyaya ni Kristo. Si Solange ay higit na nangangailangan ng panalangin, hindi ng kasikatan. Kailangan niya ng katotohanan, hindi ng kasikatan. At kung tunay nga na siya ay naghahanap ng koneksyong espiritual, ipanalangin natin na matagpuan niya ang nag-iisang tunay na pinagmulan, si Hesukristo, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hayaan na ito'y maging panawagan sa bawat Kristiyano, ingatan ang iyong puso, ingatan ang iyong mga mata, subukan ang lahat ng bagay. Dahil ang pagiging sikat ay hindi garantiya na tama. Ang isang bagay na tinatawag na espiritual ay hindi nangangahulugang banal. Ang kaaway ay tuso, binabalutan niya ang panlilinlang sa anyo ng kagandahan, sining, at kultura. Ngunit sa likod nito ay isang digmaan para sa mga kaluluwa. Huwag mong hayaang ang altar ng social media ang maging altar ng iyong puso. Sambahin mo lamang si Jesus. Paikop ka lamang sa banal na espiritu. Paglingkuran mo lamang ang Diyos na buhay. At dito natin dapat itoon ang ating pansin sa isa sa pinakamatitinding tagpo sa kasulatan. Sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 8 hanggang 9, dinala ni Satanas si Jesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng mundo at ang kanilang kaluwalhatian. At si Satanas ay nagbigay ng nakakatakot na alok, lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay yuyuko at sasamba sa akin. Maging malinaw tayo, hindi ito isang walang saysay na yabang. Hindi ito isang biro. Si Satanas ay nag-aalok ng isang bagay na may kapangyarihan siyang ibigay. Bakit? Dahil ang mga kaharian ng sanlibutan ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Sa ikalawang Korinto Kapitulo 4, tinawag siya ni Apostol Pablo bilang Diyos ng sanlibutang ito. At hindi siya pinagtalunan ni Jesus tungkol sa pagmamayari. Sa halip, tumugon siya gamit ang kasulatan. Kung si Satanas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tuksuhin mismo si Hesukristo gamit ang kaluwalhatian, kayamanan, at kaharian ng sanlibutan, ano ang magpapatunay na hindi rin niya ito iaalok sa mga makabagong sikat na personalidad? Ano ang magpapatunay na hindi rin niya ito ibubulong sa mga artista, music hero, influencer, at maging sa mga ordinaryong tao? Yumuko ka sa akin at palalakihin ko ang iyong pangalan. Magkompromiso ka ng kaunti at ibibigay ko sa iyo ang entablado. Paglingkuran mo ako ng palihim at gagantimpalaan kita ng hayagan. Marami sa ating mundo ngayon ang tinanggap ang kasunduang iyon. Maaaring hindi sila literal na yumuyuko sa harapan ni Satanas, ngunit yumuyuko sila sa kanilang mga puso. Tinatanggap nila ang kanyang mga pagpapahalaga. Sumasali sila sa kanyang mga ritual. Tumatawag sila sa kanyang mga espiritu, lahat para sa kasikatan, kayamanan, at pagkilala na isang araw ay lilipas din. Kaya nga tinanong ni Jesus ang nakakagising na tanong sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawala naman ang kanyang kaluluwa? Ano ang saysay ng pagkakaroon ng plataporma, maraming tagasunod, at malaking yaman kung sa huli, ang kaluluwa mo ay mawawala sa kawalang hanggan? Ipinakita ni Hesukristo ang tamang paraan upang labanan ang alok ni Satanas. Siya'y tumugon gamit ang salita ng Diyos at nanindigan. Pinili niya ang landas ng pagsunod at pagpapakumbaba. At sa huli, tinanggap niya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Hayaan na iyon ang maging ating huwaran.
Huwag tayong maakit sa tinatawag ng mundo na tagumpay. Huwag nating kainggitan ang kasikatan ng mga maaaring ipinagpalit ang kanilang kaluluwa para sa entablado. Sa halip, ipanalangin natin sila. Ipangaral natin ang katotohanan. At higit sa lahat, mahigpit tayong kumapit kay Jesus. Sa pagtatapos, ang post ni Solange sa Instagram ay higit pa sa isang trending topic. Isa itong tanda ng mga huling araw, paalala na ang kadiliman ay totoo at ito'y nagiging mas lantad. Ngunit hindi tayo natatakot, sapagkat, higit ang siyang nasa atin kaysa sa nasa sanlibutan. Manalangin tayo. Ama, itinataas namin sa iyo ang aming henerasyon. Itinataas namin ang mga nalilito, ang mga nadaya, at maging ang mga nandaraya. Panginoon, buksan mo ang mga mata, putulin ang mga tanikala, at ilantad ang kadiliman. Hayaan mong ang iyong liwanag ay magningning sa bawat kasinungalingan. Hayaan mong ang iyong katotohanan ay tumago sa bawat panlilinlang. At nawa ang pangalan ni Jesus ay may taas higit sa bawat altar, bawat Diyos-Diyosan, at bawat huwad na espiritu.